nakakapit ang dilim ng takip silin sa paligid ng barangay Tigati, isang pangalang tila nakatadhana sa mga balikat ng bawat naninirahan. Sa dulo ng matarik na kalsada, nang ngayoy pinagubuan na ng damo at alikabok, isang anino ang huminto. Si Dario Valdez. Simple ang suot niya, isang luma at kupas na kamiseta at pantalong maong halos hindi na iba sa karaniwang taga-bukid. Ngunit sa ilalim ng lambong ng takip silin, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na mas matindi pa sa umuusok na baga. Apoy ng matagal ng kinikim na puot at paghihiganti. Tinitigan niya ang bakas ng kanyang nakaraan, ang nagibang bahay, kubo na kanilang tinirahan. Ang mga poste ay halos gumuho na. Ang bubong ay butas na tila tinusok ng walang katapusang pagdurusang dulot ng ulan at araw. 5 taon. 5 taon matapos siyang ipagtabuyan, ipahiya at sirain ang lahat ng pag-asa. Ngayon, narito siya muli. Pero hindi na siya ang dating si Dario Valdez na pinagkaitan ng dignidad. Hindi pa man siya lubusang nakakaluklok sa kanyang pagmumuni. Isang sigawan ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Mula sa di kalayuan, sa isang bahagi ng lupa na dating nagluluwal ng masaganang anihan, ay nakita niya ang isang pamilya ng magsasaka na pilit na pinapaalis. Nanginginig sa takot ang matanda habang yakap ng ina ang kanyang mga anak. Sa harap nila, nakatayo si Jolo D. Guzman, ang anak ni Nestor D. Guzman, na animoy hari ng buong Tigati. Ano? Tatayo na lang kayo diyan. Sigaw ni Jolo, ang boses ay puno ng paghamak. Wala na kayong karapatang manatili rito. Akala niyo ba'y hindi ko alam na matagal na itong naibenta sa amin ng tatay ko? O sige, magreklamo kayo sa gobyerno, sa Diyos. Sino nang papaniwalaan? Kayo? Mga pulubi. Nagtawanan ng mga alagad niyang nakatayo. Sa likuran niya, tila mga asong guto na aabang ng utos. Bawat salita ni Jolo ay parang sipa sa alaala ni Dario. Ang pagmamalaki, ang pagmamayabang, ang kawalan ng awa. Lahat ng iyon ay nagbalik sa kanya sa isang gabi 5 taon na ang nakalilipas. Bakit mo sila pinaalis? Isang boses ang umalingaw sa gabi. Kalmado, malalim, walang bahid ng takot. Lumingon si Jolo, nagulat sa biglang pagsingit. Tinitigan niya si Dario, mula ulo hanggang paa, at isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sino ka? Sino kang humarang sa amin? Ikaw ba ang bagong bayani ng Tigati? O baka naman, isa ka lang sa mga bagong dumarating na walang alam sa takbo ng buhay dito? Umakbang si Dario palapit. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim na nakatitig kay Jolo. Hindi ko kilala kung sino ka. Ngunit ang ginagawa mo sa mga taong ito ay mali. Umalakak si Jolo. Tila nakarinig ng pinakamalaking biro. Mali. Saan ka ba nanggaling? Hindi mo ba alam na kami ang batas dito sa Tigati? Nagkakamali ka, ata, kaibigan. Ang mga Valdez na hindi nakalaban sa amin, ikaw pa kaya? O, sa bagay, nayan ko lang nakita ang mukha mo, bago ka rito, ano? Huwag kang makialam, kundi ay mangyayari sa iyo ang nangyari sa mga Valdez. Naalala mo, ha? Ang kapalaran ng mga Valdez. Mga walang silbi, ang ngiti ni Jolo. Ang kanyang mga salita na pinalilitaw ang mga alaala ng nakaraan ay nagpakulo sa dugo ni Dario. Ang kapalaran ng mga Valdez. Ang mga walang silbi. Ito ang mga salita na
Ulit na bumaon sa kanyang puso noon. Si Jolo, na hindi man lang siya nakikilala, ay muling nagdudulot ng parehong sakit. Mga Valdez, ha? Pulong ni Dario, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, ngunit may bigat na bumabalot. Oh, mga Valdez, mga mahihirap na walang kakayahan, mga traidor na naghahanap lang ng gulo. Patuloy ni Jolo, hindi napapansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Dario. Ang tatay mong mayabang na puro pangarap, ang nanay mong halos mabaliw na sa hirat, at ang kapatid mong si Lina na akala mo'y kung sino, pati si Marilaw Santos na kaibigan mo. Ha? Sayang, di ba? Kung di ka lang sana umalis, baka hindi siya namatay ng maaga. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Dario. Si Marilaw. Ang kanyang Marilaw. Ang babaeng pinagkaitan ng katarungan, ang babaeng pinaghihinalaan niyang biktima ng kasamaan ng mga De Guzman. Ang kanyang pagkamatay ay nananatiling isang sugat na sariwa, na ngayon ay muling binubuksan ng walang pusong si Jado. Mabilis na bumalik ang mga alaala. Si Dario, isang matalinong binata noon, puno ng pangarap para sa pigati. Ngunit ang kanyang talento at ambisyon ay hindi sapat upang labanan ang kapangyarihan ng pamilya De Guzman. Si Nestor De Guzman, ang ama ni Joano, ay isang sakin at mapanlinang na tao, nakasabwat ang kanyang anak sa pagdudulot ng hirap sa mga taga-igahati. Inakusahan nila si Dario ng isang krimen na hindi niya ginawa, pinagkaitan siya ng katarungan, at pilit siyang pinaalis sa kanyang sariling tahanan. Ang kanyang emansipada, ang pag-asa ng kanilang pamilya, ay tila nalusaw sa hangin. Narinig niya ang mga bulong, ang mga batikos, ang pagtawa ng mga De Guzman habang siya ay umalis, kasama ang lahat ng kanyang pangarap. Ngayon, muling nagbabalik ang lahat. Pareho lang kayo ng dating Valdez na mahina, muling sigaw ni Jono na tinulak pa si Dario. Umalis ka na dito bago pa kita Ngunit bago pa matapos ni Jolo ang kanyang banta, may kakaibang nangyari. Imbes na gumanti o magpakita ng galit, si Dario ay nanatiling kalmado. Hindi niya ibinalik ang pagtulak ni Jolo. Sa halip, nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat galaw ni Jolo, bawat detalye ng kanyang mukha, bawat marka ng kasakiman sa kanyang mga mata. Tila isang labo na nagmamasid sa kanyang biktima, bago sumalakay. Sa loob niya, bumubuo ang isang plano. Walang lugar sa kanyang puso para sa biglaang pagsabog ng galit. Ang mga taon ng pagdurusa, ang mga taon ng pagbuo ng sarili, ay humubog sa kanya bilang isang tao na mas matalino at mas mapagtimpi. Walang silbi, ha? Pulong muli ni Dario. Ngunit niyon, may mas matalim na talim ang kanyang boses. Ang mga Valdez ay may natitirang pamana. At sa lalong madaling panahon, babawiin namin ang lahat. Napakunot ang noon ni Joando. Anong pamana? Ang bahay mong gumumo. Ang kapatid mong si Lina, na halos ipagbili ko na para sa lupa niyang agawan namin. Umigting ang panga ni Dario. Si Lina, ang kanyang iisang kapatid. Siya ang dahilan kung bakit siya bumalik ng lihim. Kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Lina, na tila naghihilap pa rin sa ilalim ng kamay ng mga De Guzman. Ang banta ni Jono na ipagbili si Lina ay muling nagpaalab sa kanyang kalooban. Huwag mong banggitin si Lina. Malamig na banta ni Dario. At bakit naman? Panghahamon ni Jono. Hindi mo ba alam? Kung maganda siya't matino, baka mapangnasawa ko pa siya at makuha ko ang lupa niya. May maliit pa siyang lupain na ipinaman
Hindi pa natatapos ni Jono ang kanyang pangungutya. Muling umalinaw ang kalmadong boses ni Dario. Makikita mo kung ano ang ibig sabihin ng pamana. At makikita mo kung sino ang walang silbi. Sa gitna ng pagtatalo, nagsalita ang matandang magsasaka. Halos umiiyak. Maawa na kayo, Ginoo. Wala na po kaming pupuntahan. Umalis na kayo, sigaw ni Jono, bago muling humarap kay Dario. At ikaw, lumayas ka na rin. Bago pa kita ipagaya sa mga bales na inilibing sa limot, hindi sumagot si Dario. Sa halip marahang ibinusan niya ang kanyang kanang kamay at kinuha ang kanyang cellphone. Isang saglit ng pagdadalawang isip. Maririnig pa rin ang tawanan ng mga kasamahan ni Jono. Nagpatuloy si Jono sa pagpapaalis sa pamilya ng magsasaka. Sa aakalang natakot na niya si Dario. Mulit nagkamali siya. Sa kabila ng ingay, may marahang click na narinig mula sa cellphone ni Dario. Inilagay niya ito sa kanyang tenya. Andre. Yes. Sir. Sagot ng isang profesional na boses mula sa kabilang linya. Simulan mo na ang planong Alka. Utos ni Dario. Ang kanyang boses ay tila yelo sa kalamigan. Lahat ng detalye tungkol sa pamilya de Guzman. Gusto ko, sa pagbubukang, liwayway, wala na silang matitirang anuman. At siguruhin mong hindi ko sila makakalimutan. Pati na ang tungkol sa lupa ni Marilao Santos. Lahat ng koneksyon nila sa mga iligal na transaksyon. Walang tanong, walang aalinlangan. Masusunod po, Presidente Valdez. Nagulat ang isang nanonood na matanda sa narinig. Presidente Valdez. Ngunit si Jono at ang kanyang mga kasamahan ay abala pa rin sa pagpapaalis sa mga magsasaka. Hindi nila narinig. O kung narinig man, hindi nila pinansin. Itinuring na kalokohan ng isang estranghero. Nagkaroon ng isang kakaibang ngiti sa labi ni Dario. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalin. Nagliliyab sa isang pagbabanta na mas tahimik ngunit mas nakakapanindig, balahibo kaysa sa anumang sigaw. Pinatay niya ang tawag, inilagay ang cellphone sa bulsa, at tinalikuran si Jono. Nagtawanan muli si Jalo. Ano yan? May tatawagan kang pulis. Haha. Alika nga rito, mga kaibigan. May bagong tanga dito sa Tighati. Hindi siya nimon ni Dario. Ngunit sa paglalakad niya palayo, ang bawat hakbang ay tila tunog ng naglalakad na kamatayan. Sa ilalim ng lambong ng takip silin, ang figura ni Dario ay tila lumaki. Hindi na isang ordinaryong estranghero, kundi isang anino na bumalik upang maningil. Ang mga Valdez ay hindi pa naibubulid sa limot. At ngayon, darating ang bagyo. Isang bagyo na maglilinis sa Tighati at babawi sa bawat patak ng luha at dugo na kanilang inihasik. Ang batang Valdez ay hindi na bata. Siya ay presidente ng Gantana Corporation at ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang para maghiganti, kundi para ayusin ng lahat. Ang araw ay sumikat sa barangay Tighati. Naghahasik ng ginintuong sinag sa mga payak na bubong. Ngunit hindi nito nagawang palayasin ang madilim na anino ng takot na kumapit sa bawat sulok. Matapos ang mapait na pagtatagpo kay Jono de Guzman, hindi nagtagal si Dario Valdez sa pagdadalangat. Ang kanyang isip, na naging isang matalas na sandata sa loob ng 5 taon, ay agad na kumilos. Sa ilalim ng balakayo, ng isang simpleng balikbayan na nagbabakasakali sa lumang lupain ng kanyang mga magulang, nagsimula si Dario na maghabi ng kanyang sapot. Naglakad siya sa mga liblin na daanan
nakipag-usap sa mga matatanda sa palengke, at nakinig sa mga bulungan sa tabi ng ilog. Hindi niya direktang tinatanong, ngunit ang bawat kwento ng paghihirap, ang bawat hinaing laban sa mga de Guzman, ay maingat niyang itinatala. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang lalim ng kasamaan ng pamilya de Guzman. Hindi lamang ang kinanglupa ang kanilang bisyo. Sila ay sangkot sa burol ng iligal na kalakal, mula sa mga pinagbabawal na gamot hanggang sa mga kontrabandong produkto. Sila rin ang mga salari sa likod ng malawak na sistema ng 5-6 na pautang na nagpapahirap sa mga magsasaka at maliliit na negosyante. Ang mga taong hindi makabalag ay nawawala ng ari-arian o mas masahol pa, napipilitang magtrabaho para sa mga de Guzman ng walang bayad. Kaya yan, iyo, sabi ng isang matandang babae, habang nagtitinda ng gulay sa palengke. Hindi alam ang tunay na pagkataon ni Dario. Ang lupain ng tatay ko, halos napunta na sa kanila. Ang anak ko, halos isanla ang sarili para lang mabayaran ang utang. Sino ba naman ang lalaban? Wala tayong laban. Pinakinggan ni Dario ang bawat kwento. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat patak ng luha, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Sa ilalim ng kanyang panlabas na anyo, ang mga hukbo ng Bantana Corporation ay gumagalaw. Mga abogado, investigador, at financial analysts, lahat sila ay lihim na kumukuha ng ebidensya, naghahanap ng butas sa mga iligal na transaksyon ng mga de Guzman. May mga lihim na pondo ang ibinigay sa mga pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng mga kunwari charitable organizations upang mabawasan ang kanilang pagkakautang at nabigyan sila ng pagkakataong bumangon. Isang hapon, habang si Dario ay naglalakad patungo sa isang lumang batis na paborito niya noon, isang figura ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Si Lina. Alat pa rin siya. May mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa takot at pag-asa. Kuya Dario, bulong niya. Halos hindi makahinga. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang kapatid. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Salamat sa Diyos. Buhay ka. Pero, kuya, bakit ka bumalik? Hinaplos ni Dario ang buhok ng kanyang kapatid. Hindi ko pwedeng pabayaan ka rito, Lina. Ikinuwento ni Lina ang kanyang mga paghihirap, kung paano siya nanatiling matatag sa kabila ng pangungutya at pagbabanta ng mga de Guzman. Ang hirap, kuya. Ang hirap. Ulit nilang sinasabi na ipagbibili na nila ang lupa natin, na ako ang susunod na ipagpapalit nila para sa kanilang mga masasamang plano. Wala kang dapat alala, kalmado, ngunit matatag na, sabi ni Dario. Hindi na mangyayari iyon. Nilingon siya ni Lina, puno ng pagkabahala. Pero, kuya, hindi mo sila kilala. Ang lalakas ng koneksyon nila, ang dami nilang tauhan. Kung babanggain mo sila, baka mangyari sa iyo ang nangyari kay Papa at Mama. Po kay Marilaw, masisira ka lang ulit. Arang-awa mo na, kuya. Umalis ka na lang. Mas gugustuhin kong malayo ka at ligtas kaysa dito ka at nasa pangan. Ang mga salita ni Lina ay bumalik sa kanya. Isang mapait na paalala ng kanyang nakaraan. Ang takot sa mga mata ng kanyang kapatid ay nagsilbing gasolina sa kanyang nag-aalab na puot. Hindi siya aalis. Hindi na ulit. Huwag kang mag-alala, Lina, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pangako. Hindi na ako ang dating Dario. Hindi na sila ang makakapanakit sa atin. Kasabay ng paggalaw ng kanyang mga plano sa pighati, ang isip ni Dario
ay nakasentro rin sa isang mas malaking laban sa Maynila, kung saan nagtatago ang kanyang asawang pinagtakdaan ng kapalaran, si Isabel Bel Alcantara. Si Dario, sa ilalim ng pangalang Presidente Baudis ng Gantana Corporation, ay patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa Alcantara Industries. Sa Maynila, ang Alcantara Industries, isang respetadong konglomerado, ay nasa bingit ng gulo. Si Bel Alcantara, na pinatunayan ang kanyang kakayahan bilang isang henyong CEO, ay unting sinusubukan na alisin sa kanyang posisyon ng kanyang tiyo, si Ramon Alcantara, at ang kanyang lolo, si Anselmo Alcantara. Ang dalawa ay nagtatago sa likod ng tradisyon at pagpapanatili ng legacy ng pamilya habang ang totoo ay nais nilang kontrolin ang yaman ng korporasyon. Ang kanilang plano ay simple, ngunit napanlinlang alisin si Bel at ipagkasundo siya sa isang pinilit na kasal kay Carlo Alcantara, ang kanilang pamangkin na kilalang mahina, ang ulo, at sunuran sa kanila. Ngunit hindi lang iyon. May mas madilim pa silang motibo. Nais nilang ipagtasundo si Carlo kay Annalyn Santos, ang nakababatang kapatid ni Marilao Santos na namatay, upang makontrol ang isang malaking lupain na minana ni Annalyn. Ang lupain ay may estratehikong halaga at malaking potensyal para sa pag-unlad, isang bagay na nais nilang angkinin. Sa bawat ulat na natatanggap ni Dario mula sa kanyang mga tauhan, ang kanyang galit ay lalong lumalalim. Ang parehong kasakiman na sumira sa pighati ay nagtatangka ring sirain ang buhay ni Bel at Annalyn. Hindi niya ito hahayaan. Lihim na binili ng Gantana Corporation ng maliliit na bahagi ng Alcantara Industries na parabang mga ordinaryong namumuhunan. Unti-unti, naging isa si Dario sa pinakamalaking shareholders, ngunit nanatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan. Pinatibay niya ang posisyon ni Bel na hindi niya nalaman at nagtipon ng impormasyon tungkol sa mga ilegal na transaksyon at masasamang hangalin ni Ramon at Anselmo. Isang gabi, sa isang marangyang charity gala sa puso ng Maynila, nagtama ang landas ni Dario at Bel. Si Dario ay nakasuot ng eleganteng tuxedo, ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang presensya ay malakas, ngunit misteryoso. Hindi siya ang hamak na batang Valdez na kilala ni Bel noon. Ngayon, siya ay isang lalaking uumapaw sa karisma at kapangyarihan. Naglalakad si Bel sa gitna ng mga bisita, nakasuot ng isang formal na gown na nagpapatingkad sa kanyang ganda at profesionalismo. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, nakakubli ang bigat ng laban na kanyang kinakaharap. Napansin niya si Dario, isang estranghero na may mga matang matalin at malalim. Tila may alam sa lahat ng lihim ng mundo. Hindi niya siya nakilala, ngunit mayroong kakaibang enerhiya na nagmumula sa kanya, isang akit na imposibleng baluwain. Nanatiling malayo si Dario, pinagmamasdan ng kanyang fiancé. Nakita niya ang kanyang katatagan, ang talas ng kanyang isip sa usap sa mga influential na tao at ang kanyang pagtatangka na panatilihin ang integridad ng kanyang kumpanya. Humanga siya sa kung paano niya hinaharap ang pressure at lalong tumibay ang kanyang desisyon na suportahan siya. Ang pinakamahalagang sandali ay dumating sa isang pulong ng Board of Directors, ang Alcantara Industries. Masikip ang loob ng boardroom, puno ng tensyon. Poong kumpiyansa si Ramon Alcantara na itutuloy niya ang kanyang kanong alisin si Bel sa pwesto. Ipinahayag niya ang kanyang mosyon na nakapaloob sa mga batayan ng kakulangan sa karanasan at hindi tamang pagpapatakbo ni Bel na pulos kasinungalingan. Nakahanda na ang kanyang mga kakampi na bumoto pabor sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, ang board ay kinakailangan na bumoto para sa kapakanan ng kumpanya.
Sabi ni Ramon, ang kanyang ngiti ay mapanlinlang, nakatingin kay Belle, na para bang isa na itong talunan. Ang mosyon ay, ngunit bago pa niya tapusin ang kanyang pangungusap, isang pinto ang marahang bumukas. Isang babaeng nakasuot ng business suit na may dalang mga dokumento ang pumasok. Siya ay kinatawan mula sa isang investment firm na hindi familiar sa karamihan. Ikinagagalak kong ipaalam sa inyo, sabi ng kinatawan, ang kanyang boses ay malinaw, na sa mga nagdaang oras, ang aming kliyente ay nakabili ng karagdagang malaking porsyento ng shares ng Alcantara Industries. Bilang resulta, nagkaroon ng malaking pagbabago sa voting power. Ang motion ni Ramon Alcantara ay hindi na magkakaroon ng sapat na boto upang maipasa. Nagkagulo ang board. Ang mukha ni Ramon ay namutla, nagulat at galit. Si Lolo Anselmo ay hindi makapaniwala. Si Belle, bagaman nagulat, ay nakaramdam ng biglang pagginhawa. Sino ang misteryosong mamumuhunan na ito? Sino ang nasa likod ng biglaang pagbabagong ito sa huling minuto? Sa labas ng gusali, sa loob ng isang itim na kotse, nakaupo si Dario, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa entrance ng Alcantara Industries. Isang pilyo, ngunit matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang piyesa, ang aheadress, ay nailagay na. Ang pugad ng ahas ay unti-uning nabubuksan. Ang balita ay kumalat sa barangay Pigati na parang apoy sa tuyong kawayanan. Sa loob ng ilang araw, ang mga bulungan tungkol sa balikbayang si Dario ay naging mga kwento ng kababalaghan. At pagkatapos, ang katotohanan ay sumabog na parang bomba. Isang umaga, habang ang mga de Guzman ay abala sa pamumulekta ng upa at pagbabanta sa mga magsasaka, dumating ang mga sasakyan. Hindi ordinaryong mga sasakyan, kundi mga itim na suri na may mga logo ng ahensya ng gobyerno. Sinundan ng mga sasakyan ng media, kasama ng mga pulis at National Bureau of Investigation agents, bumaba mula sa isang sasakyan ng isang grupo ng mga abogado na may matatalin na tingin at kumpiyansa sa kanilang mga kilos. Sa unahan nila, nakatayo si Dario Valdez. Hindi na nakasuot ng simpleng damit, kundi ng isang itim na business suit na nagbibigay diin sa kanyang matikas na tindig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, ngunit may ningas ng hindi matitinag na determinasyon. Nagulat ang mga de Guzman. Si John, na abala sa pagsigaw sa isang matandang magsasaka, ay natigilan. Ano ito? Sino kayo? Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nabahira ng takot. Ngunit bago pa siya makakilos, nagsalita si Dario. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag, dinig sa buong plaza. Ako si Dario Valdez, at narito ako upang ibalik ang katarungan sa barangay Pigati. Sa loob ng ilang minuto, ang mga abogadong galing sa Bantana Corporation ay naglabas ng mga dokumento, mga ebidensya ng katiwalian, burol, pangungulimbat at aapi na naipon sa loob ng ilang linggo. Ang mga testimonya ng mga magsasaka at residente na lihim na tinulungan ni Dario ay nagsilbing matitibay na pundasyon ng kaso. Isang search warrant ang inilabas at ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation ay agad na nagsimulang halughugin ang bahay at opisina ng mga de Guzman. Nagalit si Jolo. Magsisinungaling lang kayo. Wala kayong karapatan. Ngunit ang kanyang paglaban ay walang saysay. Nang tangkain niyang manakit ng isang pulis, agad siyang dinakit at sinakay sa patrol car. Ang kanyang pagmamayabang ay napalitan ng matinding gulat at takot. Si Nestor de Guzman, na mas puso,
ay sinubukang tumakas sa likod ng kanyang bahay. Ngunit ang bawat daan ay nabantayan. Ang mga tauhan ng bantana na nakakalat sa buong village ay agad na nag-ulat sa kanyang kinaroroonan. Sa loob ng ilang sandali, nahuli rin siya. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot at galit. Habang siya ay inilalabas, ang kanyang mga mata ay nagtagpo kay Dario. Valdez, anak ka nang, hindi niya natapos ang kanyang mura. Tumayo si Dario sa harap niya. Ang kanyang tingin ay matalin na parang talin ng kata. Ang pagdurusa ng pighati ay nagwakas na, Nestor. Ang paniningil ay nagsisimula pa lamang. Ngunit hindi lang iyon. Sa gitna ng kaguluhan, inihayag ni Dario ang isa pang malalim na katotohanan. At para sa mga nakalimot na o pinilit na kalimutan, patuloy niya, ang kanyang boses ay bumaba, ngunit mas nagiging makapangyarihan. Ang kaso ni Marilao Santos, na pilit ninyong ipinapasa bilang isang aksidente, ay magkakaroon din ng katarungan. Ang mga Guzman ang may sala sa kanyang pagkamatay. Hindi aksidente, kundi isang brutal na krimen na kanilang pilis na itinago. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng malalim na katahimikan sa buong plaza. Ang pangalan ni Marilao, na matagal nang binabalot ng takot at pagkalimot, ay muling binanggit. Ang ina ni Marilao, na nasa gitna ng karamihan, ay napasigaw sa pag-iyak, kasabay ng biglaang pagluwang ng kanyang puso. Sa wakas, ang katotohanan ay nailabas. Habang ang mga Guzman ay inilalabas, nakapusas at nakayuko sa kahihiyan, isang babaeng nakasuot ng uniforme ng bantana ang lumapit kay Dario. Presidente Valdez, tapos na po ang lahat. Handa na po ang lahat ng papeles para sa pagpapatupad ng mga bagong proyekto para sa Barangay Pighati. Ang mga salitang niyon ay tila-tiglat na tumama sa mga residente. Presidente Valdez, Montana Corporation. Ang mga bulong ay muling nagsimula. Ngunit ngayon ay puno ng pagkamangha at hindi makapaniwala. Ang hamak na si Dario Valdez, ang batang Valdez, na itinaboy nila sa Pighati, ay hindi lamang bumalik kundi bumalik bilang pinuno ng isang malakas na korporasyon. Lina, sumugod siya sa kapatid. Ang kanyang mga luha ay umaagos, ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan at paghanga. Kuya Dario, ikaw ba talaga yan? Ako ito. Lina, sagot ni Dario. Niyakap ang kapatid. Hindi na ako ang dating Dario. At hindi na magdurusa ang Pighati. Tumayo si Dario sa gitna ng plaza. Ang mga mata niya ay sinundan ng alis ng mga Guzman. Umarap siya sa mga tao ng Pighati na ngayoy nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at pagkalito. Hindi na kayo matatakot. Hindi na kayo apihin. Ang Pighati ay babangon muli. Ang kanyang mga salita ay tila pangako ng isang bagong umaga. Sa gitna ng kanyang mga plano, alam niya na ito ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay naghihintay sa Maynila. Sa Maynila, ang balita ng pagbagsak ng mga Guzman ay umabot kay Dario sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit bago pa man lubusang matunaw ang tagumpay na iyon, kinailangan niyang humarap sa isa pang hamon. Kinabukasan, bilang presidente ng Montana Corporation, naglabas si Dario ng isang formal na pahayag na bumulabog sa buong sektor ng negosyo. Gamit ang kanyang legal team, detalyado niyang inilanta ng mga illegal na transaksyon at mapanlilang na pamamaraan ni Tio Ramon at Loro Anselmo Alcantara. Ipinakita niya ang ebidensya ng kanilang planong alisin si Bel sa kanyang posisyon at, higit sa lahat, ang kanilang balak na ipilit na ikasal si Annalyn Santos
kay Carlo upang makuha ang kanyang mana. Ang pinakamahalagang pahayag ay ang pagpapakilala kay Annalyn Santos mismo. Si Annalyn, na dati isang takot na dalaga, ay tumayo sa likod ni Dario, bagaman nanginginig pa rin. Sa tulong ng mga abogado ng Bantana, inilahad niya ang kanyang kwento, ang walang awang pagpapahirap na naranasan niya mula sa mga Alcantara, ang mga banta, at ang pilit na pagpapanggap na hindi niya alam ang tungkol sa kanyang mana. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng malalim na pagkaunawa sa kasakiman ng mag-ama. Para kay Dario, ang pagtingin sa mga mata ni Annalyn ay nagdala sa kanya pabalik sa kanyang sariling sakit. Nakita niya ang pagiging inosente ni Annalyn at ang patuloy na pagdadalamhati nito sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Marilao, na ngayon ay nabigyan na ng katarungan. Ang kanyang determinasyon na protektahan si Annalyn ay lalong tumibay. Ang paglantad na ito ay lumikha ng isang malaking iskandalo sa mundo ng korporasyon. Ang Alcantara Industries ay nagulo, ang mga share ay bumagsak. Si Ramon at Anselmo, na nasa ilalim ng matinding investigasyon, ay walang nagawa kundi ang magpaliwanag sa publiko na pilit tinatakpan ng kanilang mga kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ni Bel Alcantara si Dario sa isang pribadong pagpupulong sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding emosyon, gulat, galit, at isang kumpol ng tanong. Dario Valdez, sabi ni Bel, ang bawat salita ay may diin. Ikaw pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang Presidente Valdez, ang banda. Ang lalaking pinagmukha kong walang kwenta, ang inakalang kong mahirap at walang pag-asa. Ikaw pala ang nagliligtas sa akin at ang sumisira sa pamilya ko. Hindi umimik si Dario. Hinayaan si Bel na maglabas ng kanyang damdamin. Bakit mo ito ginawa? Tanong ni Bel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Para saan? Para ipahiya ako. Para patunayan na mas magaling ka. Tumingin si Dario sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang makikitaan ng puot. Tanging malaling lapag. Unawa. Hindi para ipahiya kang Bel. Para sa katarungan. Para sa iyo. At para sa pangako na matagal ko nang binitawan. Noon, inamin ni Dario ang lahat. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ang kanyang mga plano, ang kanyang mga obserbasyon sa kanyang pamilya, at ang kanyang matagal ng pagmamanan sa kanya. Ikinuwento niya ang paghihirap na dinanas niya sa pighati, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, at ang pangako niyang babalik para bumawi. Hindi niya binanggit ang kanyang pag-ibig, ngunit ang kanyang mga kilos ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Nagulantang si Bel. Ang larawan ng batang Valdez na kanyang inaalala ay biglang nabura at napalitan ng isang lalaking matalino, makapangyarihan, at may matinding prinsipyo. Ang kanyang galit ay unting napalitan ng paghanga, pagkamangha, at pagdududa kung paano niya hindi nakita ang pagbabagong ito. Kung paano niya, sa kanyang kayabangan, ay minamaliit ang isang lalaking may ganitong lalim. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, Dario, bulong niya. Ang danin mong naitago. Pero, salamat. Salamat sa lahat. Sa sandaling iyon, ang huling bahid ng pagdududa ni Bel ay naglaho. Nakita niya hindi lamang ang kanyang tagapagligtas, kundi ang isang lalaki na may tunay na puso sa kabila ng kanyang balakayo at kapangyarihan. Samantala, sa isang lumang mansyon sa isa pang bahagi ng Maynila, sina Tio Ramon at Lolo Anselmo ay nagkakagulo. Ang kanilang mga plano ay gumuho. Ang Alcantara Industries ay nasa bingit ng pagbagsak at sila ay posibleng humarap sa mga kaso. Wala na, Ramon,
Wala na! Sigaw ni Lolo Anselmo, halos himatayin sa galit. Ang lahat ng pinaghirapan natin ay mawawala na dahil sa Dario Valdez na yon. Hindi pa! Hindi pa tayo talo! Sigaw ni Ramon, desperado. Mayroon pa tayong huling baraha. Ang mga delgado. Sila lang ang makakasalba sa atin. Napaisip si Lolo Anselmo. Ang pamilya, Delgado. Isang pangalan na naninibabaw sa politika at negosyo, ngunit mayroon ding madilim na reputasyon. Sila ang pinakamakapangyarihang angkan sa Maynila na may mga koneksyon na umabot sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Mayroon silang mga lihim na transaksyon sa kanila noon, mga kasunduan na mas mabuti pang manatiling nakabaon sa limot. Sigurado ka ba, Ramon? Tanong ni Lolo Anselmo, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang mga delgado, delikado sila. Wala na tayong pagpipilian, sagot ni Ramon. Kinuha ang kanyang telepono. Kung hindi natin sila kakausapin, matatapos ang lahat sa atin. Kailangan natin ng tulong ng mga delgado para dutugin si Valdez at ang kanyang bantana. Kaya nating gumawa ng bagong kasunduan sa kanila upang muling makabangon. Ang kanilang desperasyon ay nagtulak sa kanila na kumapit sa isang mas malaking ahas. Ang tawag na yon ay hindi lamang nagbukas ng pinto para sa isang bagong kaaway, kundi nagbigay din ng babala sa isang mas malalim, mas madilim na lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Ang tunay na banta sa buhay ni Dario at Belle at papalapit na mula sa anino ng Maynila. Ang tawag ni Ramon Alcantara sa mga delgado ay tila isang sumpa na nagbukas ng lagusan patungo sa impyerno. Hindi pa man natatapos ang gulo sa Alcantara Industries, isang bagong bagyo ang bumulabo sa Maynila, mas malaki, mas madilim, at mas mapanganib. Sa tuktok ng isang matayog na gusali sa Makati, nakaupo si Don Maitio Delgado, ang ulo ng pinakamakapangyarihang angkan sa Manila. Isang anino ang bumalot sa kanyang mukha habang nakatingin siya sa magulong trapiko sa ibaba. Katabi niya ang kanyang anak na si Marco Delgado, isang lalaking kasing yabang ng kanyang ama, ngunit mas mabilis magalit. Nakarating na sa kanilang tainga ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Guzman at ang biglaang paglitaw ng Bantana Corporation, pati na rin ang kaguluhan sa Alcantara Industries. Kaya pala nagkakagulo ang mga Alcantara, may bago palang naglalaro, sabi ni Don Mateo, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng paghamak. Isang Dario Valdez, mula sa probinsya. May Bantana Corporation pa, napangisi si Marco. Mukhang mayaman, Papa. Pero galing sa putikan. Madaling durugin. Huwag mong maliitin, Marco. Paalala ni Don Mateo. Ang mga galing sa putikan na biglang yumaman, sila ang mas delikado. Dahil wala silang mawawala, at sanay silang lumaban. Pero mayroon tayong paraan para baliktarin ang sitwasyon. Ang plano ng mga Delgado ay simple, ngunit brutal. Hindi lamang nila nais sakupin ang Alcantara Industries sa pamamagitan ni Ramon at Anselmo, kundi pati na rin ang Bantana Corporation na tila pumapapto sa kanilang teritoryo. Para sa mga Delgado, ang anumang banta sa kanilang kapangyarihan ay kailangang supilin agad. At ang pinakamabilis na paraan para gawin iyon ay ang saktan ang pinakamalapit sa kaaway. Isang linggo pagkatapos ang paglantad sa mga Alcantara, habang abala si Belle sa pagtatangkang ayusin ang pinsala sa kanyang kumpanya at reputasyon, nangyari ang hindi inaasahan. Papauwi na si Belle mula sa isang mahabang araw sa opisina. Ang kanyang sasakyan ay hinarang ng dalawang itim na van sa isang tahimik na kalsada.
Mabilis ang lahat. Bago pa man siya makasigaw o makakilos, kinaladkad siya palabas ng kotse. Tinakpan ang kanyang bibig at mata at isinakay sa isa sa mga van. Walang nakakita. Walang nakarig. Tila nilamon siya ng dilim ng Maynila. Nang makalipas ang ilang oras at hindi pa rin nakakauwi si Belle, nag-alala ang kanyang mga tauhan. Agad nilang ipinagbigay, alam kay Dario, ang pagkawala ng CEO. Sumabog ang galit ni Dario. Ang kanyang kalmadong panlabas ay naglaho, napalitan ng matinding kaba at pagnanais na hanapin si Belle. Agad niyang utos sa Bantana Corporation na gamitin ang lahat ng kanilang network at resources, mga pribadong investigador, surveillance experts, at maging ang kanyang mga koneksyon sa gobyerno upang mahanap si Belle. Ang buong Maynila ay tila binuhusan ng mga mata at tainga ng Bantana. Hindi nagtagal, nakarating sa kanya ang mga unang impormasyon. Ang mga Alcantara, lalo na sina Ramon at Anselmo, ay tila mayroong kakaibang pakikipag, ugnayan sa pamilya Delgado, lalo na kay Marco. Ang pangalan ng mga Delgado ay laging binabanggit sa mga lihim na usapan ng mga Alcantara. Unting nabuo sa isip ni Dario ang puzzle. Ang pagdukot kay Belle ay gawa ng mga Delgado. Marahil ay ginamit sila Ramon at Anselmo bilang papet. Pinuntahan ni Dario ang isa sa mga dating tauhan ng Bantana na eksperto sa pagsisiyasat ng mga kaso ng korporasyon at politika. Si Mang Tonyo, isang matandang detektiv na may matalas na isip at maraming alam na lihim sa Maynila. Ang mga Delgado, Presidente, sabi ni Mang Tonyo habang nilalapag ang isang makapal na folder sa harap ni Dario. Sila ang hari sa likod ng kurtina. Walang krimen na hindi nila kayang gawin, walang batas na hindi nila kayang baluktutin. Habang binubuklat ni Dario ang folder, lalong umiinit ang kanyang dugo. Nakita niya ang mga ebidensya ng malawakang katiwalian, pagmamanipula sa politika, paglabag sa batas sa kalikasan, at iba pang mga illegal na gawain ng mga Delro. Ngunit may isang partikular na ulat ang pumukaw sa kanyang pansin, isang kaso ng pagtatapon ng kemikal na basura malapit sa isang liblib na barangay, ilang taon na ang nakalipas. Ang barangay na iyon ay hindi iba, kundi ang Barangay Tigati. Ang kanyang puso ay tila pinitiga. Ang mga detalye ay nagpapaalala sa kanya sa mga kwento tungkol sa mga sakit at pagkamatay sa Tigati, kabilang na ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang ulat ay naglalaman ng mga pangalan ng mga individual na nagtangkang magsalita, ngunit biglang nawala o namatay sa aksidente. Kabilang sa mga pangalang iyon, ang pangalan ng kanyang ama, si Mang Ben Valdez, isang environmental advocate na nagtangkang ilantad ang iligal na pagtatapon ng basura. Tuon, sa harap ng nagbabagang ebidensya, sumabog ang katotohanan na mas masakit pa sa anumang imahinasyon. Ang pagkamatay ng kanyang mga magulang ay hindi lamang isang simpleng trahedya. Ito ay isang brutal na krimen na itinago ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa, ang mga Delgado. Ang pamilyang pilit niyang hinahanap para sa pagdukot kay Belle. Ang paghihiganti na kanyang pinlano laban sa mga de Guzman ay tila laro lamang kung ihahambing sa naglalagablab na puot na ngayon ay sumisiklab sa kanyang dibdib. Hindi na lamang ito para kay Belle, kundi para sa kanyang mga magulang, para sa Tigati, para sa lahat ng biktima ng kasakiman ng mga Delgado. Samantala, si Belle Alcantara ay nagising sa isang madilim at malamig na silid. Ang kanyang mga kamay ay nakatali, ang kanyang bibig ay nakatakit, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Sa kabila ng takot, nanatili siyang matapang. Pinilit niyang alalahanin
Ang lahat, ang bawat detalye ng nangyari. Sino ang mga ito? At bakit siya kinidnap? Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco Delgado, kasama ang 2 armadong bantay. Ang kanyang ngiti ay nakakadiri. Mabuti't gising ka na, Belle, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay may pahiwatig ng pagmamay. Ari, hindi ka na pala masamang dalaga. Nagbago ka pala. Tisk-tisk, nakakainis lang ang bawris na yon. Ang tapang niya. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Anong gusto ninyo? Tanong ni Belle. Ang kanyang tinig ay matatag sa kabila ng kanyang takot. Tumawa si Marco. Ikaw. At ang Alcantara Industries. At ang Ventana Corporation. Lahat ng iyan ay magiging sa amin. Simple lang ang kasunduan. Pakakasalan mo ako. At ang lahat ay magiging ayos. Kung hindi, well, hindi magiging maganda ang kahihinatnan para sa iyo at lalo na sa iyong kumpanya. Sinubukan ni Belle na pigilan ang sarili na manindig. Ang mga salita ni Marco ay nagbulot ng lamig sa kanyang mga buto. Ngunit kasabay niyo isang imahe ang lumitaw sa kanyang isip, ang mukha ni Dario, ang kanyang mga mata na puno ng determinasyon. Naalala niya ang mga salita ni Dario, ang kanyang tapang, ang kanyang pagiging matapat. Sa mga sandaling iyon, nang kawalan ng pag-asa, naramdaman ni Belle ang isang damdamin na lumampas sa pasasalamat o paghanga. Ito ay pag-ibig. Isang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng lakas upang lumaban. Hindi ko gagawin iyan, Mariing, sagot ni Belle. Kahit anong gawin ninyo, hindi ako papayag. Ngumiti lang si Marco, isang ngiting puno ng pagtitiwala. Tingnan natin, Belle. Tingnan natin. Hindi aksaya ng panahon si Dario. Sa sumunod na araw, isang pribadong pagpupulong ang naganap sa isang hindi pampublikong lokasyon. Ang mga Delgado ay nagpadala ng isang mensahero na aakalang kayang takutin si Dario. Ngunit imbes na takutin, ang mensahero ay bumalik na may dalang malinaw na mensahe. Sabihin mo sa Don Mateo mo, sabi ni Dario. Ang kanyang boses ay tila yelo na ang bawat patak ng luha ni Belle, ang bawat sandali ng paghihirap niya, ay babayaran niya ng 10,000 beses. Ang pagkuha niya kay Belle ay nagbukas ng isang digmaan na hindi niya kailanman kayang ipanalo. Ang pagpupulong sa pagitan ni Dario Valdez at Don Maitse Delgado ay hindi nagtagal. Naganap ito sa penthouse ng isa sa mga pinakamataas na gusal sa Maynila na pag-aari ng mga Delgado. Ang kapaligiran ay mabigat, tila bawat hininga ay makababatag ng salamin. Isa si Dario, habang si Don Mateo ay napapalibutan ng kanyang mga abogado at armadong tauhan. Dario Valdez, sabi ni Don Mateo. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, puno ng paghamak. Akala ko ba'y isang hamak na probinsyano lang ang gumugulo sa Maynila? Hindi ko akalain na may lakas ka ng loob na humarap sa akin. Hindi kumurap si Dario. Ang lakas ng loob ko ay galing sa katotohanan, Don Mateo. Hindi tulad ng inyo, na galing sa pagnanakaw at panlilinlang. Nawala ang ngiti sa labi ni Don Mateo. Ingat ka sa iyong mga salita, binata. Ang Maynila ay hindi pighati. At hindi ako ang mga de Guzman. Alam ko, sagot ni Dario, ang kanyang mga mata ay naglalagablab.
dahil ang mga delegado ang nasa likod ng mas malaking krimen. Ang pagdukot kay Bell ay isa lamang sa mga kabuktutan ninyo. Ang pagpatay sa aking mga magulang, ang pagkalason sa aming barangay, ang lahat ang iyan ay ilalantad ko at babayaran ninyo ng buo. Nagulantang si Don Mateo. Ang kanyang kalmadong panlaba kay unting nabasag. Paano nalaman ng batang ito? Napakalakas ng loob mo, bulong ni Don Mateo. Ang kanyang boses ay tumigas. Ngunit ang impormasyon ay isang bagay. Ang kapangyarihan ay iba. Maaari kang magsalita, ngunit ang mga tao ay makikinig sa akin. Ang iyong Ventana Corporation ay panglanggam na kaya kong apakan. Tumayo si Dario. Ang kanyang mga mata ay natiling matalimlab parang talim ng punyal. Mali ka, Don Mateo. Ang Ventana ay hindi langgam. Ito ay isang ligatan na gigising mula sa ilalim ng dagat. At sisiguraduhin kong lulunukin nito ang iyong intro. Isang digmaan ng gusto ninyo. Well, umanda kayo. Dahil sisiguraduhin kong ang mga delgado ay babagsak at hindi nang muling makakabangon. Ang bawat salita ni Dario ay tila kidlat na tumama sa loob ng silid. Ang kanyang presensya ay tila nagpuno sa buong penthouse na nagpatigil sa lahat ng nakikinig. Lumabas siya. Iwan ng isang Don Mateo delgado na namumutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at isang bahagyang pahiwatig ng pag-aalala. Ang digmaan ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, walang makakatakas. Hindi na ito personal na laban. Ito ay laban para sa katarungan, para sa pamilya, at para sa buong bayan. Ang deklarasyon ng digmaan ni Dario Valdez ay hindi lamang salita. Ito ay isang butkan na sumasabog, naglalabas ng naglalagablab na puot at matinding determinasyon. Sa sandaling makalabas siya ng penthouse ng mga delgado, mabilis siyang kumilos. Ang Ventana Corporation, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay nagbuhos ng lahat ng reserba. Hindi lamang sa pinansyal, kundi pati na rin sa lakas, tao, at impormasyon. Sa loob ng ilang oras, natukoy ang posibleng lokasyon ni Bell, isang nakatagong bila ng mga delgado, sa Bulacan, malayo sa mga mata ng publiko. Ito ay parang isang kuta, pinaprotektahan ng mga armadong gwardya. Ngunit para kay Dario, ang bawat kuta ay may kahinaan. Gusto kong mangyari ito ng walang labis na kaguluhan, Chief, sabi ni Dario. Sayapin ng pulisya, nakaalyado ng Ventana, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Ang tanging layunin natin ay mailigtas si Alcantara at mahuli ang mga nagkidnap. Walang dapat madamay na sibilyan, isang operasyong tahimik ang inihanda. Hindi isang pagsalakay na may sirena at putukan, kundi isang masilan at kalkuladong misyon. Ang Special Operations Team ng Ventana, binubuo ng mga dating sundalo at ahente, ay nangmuna, kasama ang piling mga pulis na may tiwala ni Dario. Lumubog ang dilim, at sa ilalim ng takip ng gabi, umarurot ang mga sasakyan patungo sa Bulacan. Samantala, sa loob ng kanyang piitan, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Bell. Ang mga salita ni Marco ay patuloy na umalingaw sa kanyang isip. Ngunit kasabay niyon, ang mukha ni Dario ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Alam niyang darating si Dario. Lamdam niya. Nagising siya sa kakaibang inay, mga yabag, bulungan, at mahihinang tunog ng bakbakan mula sa labas. Agad siyang nalihanda.
Nang biglang bumukas ang pinto, hindi niya alam kung anong aasahan. Ngunit nang makita niya ang pamilyar na anino ng isang lalaking may matipunong pangangatawan, unting lumabas ang kanyang ngiti. Si Dario. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit nang makita niya si Belle, ang galit ay napalitan ng matinding kaluwagan. Mabilis siyang lumapit, pinakawala ng mga tali ni Belle. Belle, bulong ni Dario, ang kanyang boses ay nanginginig sa halo ng pag-aalala at pagmamahal. Dario, sagot ni Belle, yumakap sa kanya ng mahigpit. Alam kong darating ka. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Nagkagulo sa labas ng silid. Nagpakita si Marco Delgado. Kasama ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Valdez, paano ka nakapasok dito? Sigaw ni Marco. Kalmado si Dario, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang mas matinding dalit. Ito ang umpisa ng katapusan ninyo, Marco. Hindi mo dapat tinulo ang mga hindi mo dapat ginugulo. Isang maikling, ngunit matinding engkwentro ang naganap. Ang mga tauhan ni Dario ay mabilis na neutralize sa mga bantay ni Marco. Sinubukan ni Marco na lumaban, ngunit siya ay mabilis na pinusasan. Malalagot ka sa tatay ko. Pagbabanta ni Marco, habang kinalagad siya papalabas. Tiyak ko, sagot ni Dario, nakatayo sa tabi ni Belle, na magkasama kayong dalawa sa likod ng rehas. Ligtas si Belle, ngunit ang laban, para sa katarungan, ay nagsisimula pa lang. Sa pagliligtas kay Belle, nakakuha si Dario ng huling piraso ng ebidensya, isang encrypted flash drive na nahulog mula sa bulsa ni Marco, na naglalaman ng mga detalyadong transaksyon at komunikasyon na nagpapatunay sa mga krimen ng mga Delgado. Ito ay ang huling patak sa basong puno ng kasamaan. Kinabukasan, ang balita ng pagdukot kay Belle Alcantara at ang kanyang pagkakasalba ay pumutok sa mga pahayagan at news channel. Ngunit ang mas malaking bomba ay sasabog sa hapon. Isang branding ballroom ng isang luxury hotel sa Maynila ang pinili ni Dario para sa kanyang press conference. Napakayaman ng mga mamamahayag, kameramen, at mga representante mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at environmental organizations. Ang himpapawid ay puno ng kuryosidad at pag-aabang. Pumasok si Dario Galvez. Hindi na siya ang probinsyanong naisahan ng mga digusnan o ang islanjerong nakaharap ni Don Mecho. Ngayon, siya ay si Presidente Dario Valdez ng Vantana Corporation. Isang taong may kapangyarihan, karisma, at isang misyon. Sa kanyang tabi, nakatayo si Belle Alcantara, matapang, elegante, at sapat na malakas upang harapin ang mundo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula ni Dario, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Marahil ay nababalitaan na ninyo ang nangyari kay si Isabel Alcantara. Ngunit ang pagdukot na ito ay higit pa sa isang simpleng krimen. Ito ay sintomas ng isang malalim, bulok na sistema na matagal nang nagpapahirap sa ating bansa. Pagkatapos noon, nagsimulang ilahad ni Dario ang buong katotohanan. Isa niyang ipinresenta ang mga ebidensya. Mga detalyadong ulat ng pagsira sa kalikasan, ang iligal na pagtatapon ng kemikal na basura malapit sa barangay Pighati, ang epekto nito sa kalusugan ng mga residente at ang mga taong namatay dahil dito. Lumabas ang mga litrato ng ilog na lason, mga medical records ng mga biktima. Ito ay hindi lamang isang trahedya. Patuloy ni Dario, ito ay isang krimen. At ang utak sa likod ng krimeng
Ito ay walang iba kundi ang Delgado Group of Companies sa pamumuno ni Don Maito Delgado at ng kanyang anak na si Marco Delgado. Tumigil siya sandali, pinakita ang mga dokumento, mga internal memos, financial reports, at bank statements na nagpapatunay sa malawakang korupsyon, pagmamanipula sa stock market, at paggamit ng kanilang impluensya para baluktutin ang batas. Naglabas din siya ng isang video clip ng isang dating empleyado ng Delgado na sa ilalim ng proteksyon ng bintana ay nagbigay ng testimonya tungkol sa mga utos ng mga Delgado na itago ang katotohanan tungkol sa mga tosikwasi. Higit pa rito, sabi ni Dario, ang kanyang boses ay tumigas. Ang mga Delgado ay hindi lamang responsable sa pagkalason ng aming komunidad, kundi pati na rin sa pagpatay. Ang aking mga magulang, sina Mang Ben at Aling Cora Valdez, ay pinasang dahil sa pagtatangka nilang ilantad ang mga iligal na gawain ng mga Delgado sa pighati. Ito ay hindi lamang harsay. Ito ay nakasulat sa mga dokumentong ito at suportado ng testimonya ang mga taong pinilit manahimik sa loob ng maraming taon. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Ang mga flash ng kamera ay tila nagsasayaw sa pagkabigla ng lahat. Ang balita ay kumalat sa buong bansa ng napakabilis. Litang coverage at milyon ang nakatutok. Sa isang pribadong silid sa kanilang mansyon, nanonood sina Don Mateo at Marco Delgado. Ang kanilang mga mukha ay tila tinakpan ng abo. Ang ngiti sa kanilang mga labi ay nawala. Napalitan ng pagkabigla, pagkabuwisit, at takot. Ang bawat salita ni Dario ay parang kidlat na tumatama sa kanilang imperyo. Imposible, bulong ni Don Mateo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Mayroon tayong magagawa. Papa! Sigaw ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay kulang sa dating yabang. Ngunit huli na ang lahat. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga ahensya ng gobyerno, ang Department of Environment and Natural Resources, ang National Bureau of Investigation, National Bureau of Investigation, at ang Sex Securities and Exchange Commission ay naglabas ng mga pahayag. Ang Bantana Corporation ay nag-file na ng formal na kaso. Mga warrants of arrest ang agad na inilabas. Nagsimula ang pagbagsak ng mga Delgado. Ang kanilang mga asset ay agad na ipina-freeze. Ang kanilang mga proyekto ay ipinatigil. Ang kanilang mga kasosyo ay isang bumitiw. Ang dating tinitingalang pangalan ng Delgado ay ngayon ay naging kasing kahulugan ng korupsyon, krimen, at kawalang tiyaan. Kinagabihan sa isang dramatikong eksena na capture ng media, sina Don Maito at Marco Delgado ay inaresto sa kanilang mansyon. Sinubukan nilang manlaban, ngulit ang kanilang kapangyarihan ay naglaho na, pinalitan ng bigat ng batas at ang galit ng publiko. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Matapos ang press conference, nagpunta sina Dario at Dao sa isang tahimik na lugar. Ang bigat sa kanilang mga balikat ay unting lumuwag. Ang kapayapaan ay nagsimulang mamuo sa gitna ng kaguluhan. Dario, sabi ni Da, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Salamat. Iniligtas mo ako. Iniligtas mo ang lahat. Hinawakan ni Dario ang kamay ni Belle. Hindi mo kailangang magpasalamat, Belle. Ginawa ko ito para sa atin. Para sa katarungan. At para sa mga taong pinagkaitan ng katarungan. Nagkatitigan sila.
Sa wakas, ang pader na itinayo ni Dario sa kanyang puso dahil sa nakaraan ay unting nawala. Ang kanyang paghihiganti ay naging katarungan at ang kanyang pagnanais na bumalik ay naging pagmamahal. Mahal kita, Dario Galvez, mariing sabi ni Belle. Ang luha ay nagsimulang umagos sa kanyang mga mata. Hindi lang bilang ang taong nagligtas sa akin, kundi bilang ang lalaking karapat, dapat sa lahat ng pagmamahal sa mundo. Hindi na aksaya ng panahon si Dario. Yumakap siya kay Belle ng mahigpit. Ang lahat ng hirap at sakit ay tila nawala sa yakap na yun. Mahal din kita, Belle Alcantara. At hindi na kita hahayaang mawala pa ang kanilang anin sa ibig ay hindi lamang isang pagtatapos ng isang kabanata, kundi ang simula ng isang bagong buhay, kung saan sila ay magkasama, magiging matatag sa harap ng anumang hamon. Ang digmaan ay nanalo, at ang pagmamahalan ay naging isang patunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, mayroong asa at ibig na nagbibigay liwanag. Sa mga sumunod na linggo, mabilis na umikot ang gulong, ang katarungan. Ang mga ebidensya na inilatag ni Dario ay walang dudang nagpatunay sa lahat ng krimen ng mga Delgado. Walang makatakas, walang makapagtago. Ang kanilang impluensya, na minsan nang nagpatumba sa lahat ng humarang, ay naglaho na parang bula sa harap ng matinding galit ng publiko at ang matitinag na kapangyarihan ng katotohanan. Sa loob ng kote, bumulaga ang tila bagyo ng testimonya at mga dokumento. Ang mga testimonya ng mga biktima ng polusyon sa tighati, mga dating empleyado na pinilit manahimik at mga biktima ng kanilang pandaraya sa negosyo ay nagsilbing martilyo na unting dumurog sa kanilang depensa. Walang sapat na abogado, walang sapat na pera na makapagtago sa bulok na katotohanan. Sina Don Mateo at Marco Delgado, na minsan ay mayabang at makapangyarihan, ay nakita ng buong bansa na nakayuko. Ang kanilang mga mukha ay tila kinain ng takot at pagkabigo. Nang ilabas ang hatol, isang malakas na hiyawan ng katarungan ng umalingaw sa buong Pilipinas. Ang mga Delgado ay nahatulan sa saring kaso, pagpatay, paglabag sa batas pangkalikasan, pandaraya sa pananalati at korupsyon. Ang kanilang mga yaman ay kumpiskado, at sila ay ipinatapon sa likod ng rehas, kung saan sila mananagot sa kanilang mga kasalanan ng walang asanangkan. Ang buong pamana ng Delgado Group of Companies ay gumuho, naging isang aral sa lahat, na walang sinumang makapagtatago sa katarungan, magpakailanman. Para kay Dario, ang hatol ay hindi lang isang pagtatapos ng paghihigandi, kundi isang simula ng muling pagtatayo. Agad niyang ipinatupad ang Pigati Rehabilitation and Sustainable Development Program sa ilalim ng Bantana Corporation. Ang una nilang ginawa ay ang paglilinis ng mga ilog at lupa na nalason ng mga kemikal. Mga eksperto mula sa iba't ibang bansa ang dinawagan upang tiyakin ang maayos na rehabilitasyon ng kalikasan. Lumikha sila ng mga trabaho para sa mga residente. Tinutulungan silang maging bahagi ng solusyon. Pinangunahan din ni Dario ang pagtatatag ng isang malaking pondo para sa mga biktima at kanilang pamilya. Hindi lamang pinansyal na tulong, kundi pati na rin ang libreng serbisyong medikal at psikolohikal pa sa mga apektado ng polusyon at trauma. Sa gitna ng Pigati, ipinatayo ni Dario ang isang payak, ngunit marangal, na Memorial Park. Sa gitna nito, nakatayo ang isang estrukturang gawa sa matibay na bato, na may mga pangalang Mang Ben Valdez, Alingcora Valdez, Marilao Santos, at ang iba pang mga biktim. Ito ay hindi lamang isang alaala ng kalungkutan, kundi isang simbolo ng pananagutan at pag-asa. Ang bawat pangalan dito,
sabi ni Dario, sa isang seremonya. Ang kanyang tinig ay may halong lungkot, ngunit puno ng pag-asa, ay isang paalala na ang bawat buhay ay may halaga, at ang katarungan ay laging mananaig. Hindi natin makakalimutan ng nangyari. Ngunit sa bawat punong ating itatanim, sa bawat bata na tumatakbo sa malinis na lupain, ipinapangako natin ang isang mas magandang kinabukasan. Habang unting bumabangon, ang pighati, unti ring naghihilom ang puso ni Dario. Ang una niyang hinanap ay ang kanyang kapatid na si Lina. Isang hapon, pumunta siya sa bahay na inihanda niya para kay Lina. Isang bahay na mas maganda kaysa sa kanilang lumang tahanan, ulit mayroon pa ring alaalang puso. Kuya Dario, ang bati ni Lina, ang kanyang mga mata ay lumuluha sa kagalakan at pagmamalaki. Hindi ako makapaniwala. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Yumakap si Dario sa kanyang kapatid, nang mahigpit, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Patawarin mo ako, Lina, kung kinailangan kong iwan ka noon. Ngunit kailangan kong lumakas para protektan ka para sa ating mga magulang. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad, kuya, sagot ni Lina. Pinupunasan ng kanyang luha. Nakita ko ang lahat. Ang tapang mo, ang galing mo, ipinagmamalaki ko na kapatid kita. Nag-usap sila ng matagal, ikinuwento ni Dario ang lahat ng kanyang pinagdaanan, at ikinuwento ni Lina ang kanyang mga takot at pag-asa. Ipinangako ni Dario na hindi na niya iiwanan ang kanyang kapatid. Pinigyan niya si Lina ng mahalagang posisyon sa Bantana Foundation, ang philanthropic arm ng kanyang korporasyon, upang tulungan ang pighati na makabangon. Pagkatapos ng paghaharap kay Lina, sumunod si Annalyn Santos. Isang araw, iimbitahan ni Dario si Annalyn sa kanyang opisina. Si Annalyn, na ngayon ay mas kalmado at mas may tiwala sa sarili, ay nagtrabaho bilang isang research assistant sa Bantana, abala sa pagtulong sa mga proyekto ng pighati. Annalyn, sabi ni Dario. Ang kanyang tinig ay malambing. Marilo ang pangalan ng ate mo, tama? Mahal na mahal ka niya. At bago siya mawala, ipinangako ko sa kanya na poprotektahan ko kayo, kayong magkapatid. Tumingin si Annalyn kay Dario. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Ngayon, wala na si Marilo. Pero ang pangako ko, nananatili. Annalyn, gusto kong maging bahagi ka ng aming pamilya. Gusto kong maging kapatid kita, hindi lang sa pangalan, kundi sa puso. Umagos ang luha sa mga mata ni Annalyn. Sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang kalungkutan at takot. Ngayon, sa harap niya ay isang pagkakataon para sa isang tunay na pamilya, isang bahay na may pagmamahal. Kuya Dario, mahinang bulong ni Annalyn, gusto ko po talagang maging kapatid ninyo. Yumakap si Dario kay Annalyn. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init ng isang bagong simula. Ang pangako niya kay Marilo ay natupad, at isang bagong kabanata ng kanyang buhay ang nagsimula, kasama ang dalawang babae na kanyang magiging kapatid. Samantala, sa Alcantara Industries, naging matagumpay ang pamumuno ni Bell. Sa tulong at suporta ng Bantana Corporation, hindi lang nito na ibalik ang dating ganda ng kumpanya, kundi naging isa rin itong leader sa industriya na may pananagutan sa lipunan. Ipinatupad ni Bell ang mga programang pro-environment at pinairal ang patas na pagtrato sa mga empleyado. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng integridad at inobasyon. Ang kanyang mga dating kaaway sa pamilya Alcantara, sina Tio Ramon at Lolo Anselmo, ay nanahimik na. Natuto sila ng aral
at ang mga alkantara ay muling nabuo, mas matibay at mas may pagkakaisa. Ang mga plano sa kasal nina, Dario at Belle ay nagsimula na ring umarangkada. Ngunit bago pa man ang lahat ng paghahanda, kailangan muna ng sandali ng kapayapaan. Isang gabi, naghanda si Dario ng isang simpleng hapunan sa bagong tahanan niya sa Maynila. Hindi ito kasing yaman ng mga mansyons ng degado, ngunit puno ito ng init at pagmamahal. Ang mga bisita niya, sina Belle, Lina, at Annalyn, nasa hapag. Kainan silang apat, ang ilaw ay malambot, at ang amoy ng nilutong sinigang at inihaw na isda ay bumabalot sa buong bahay. Si Lina, na ngayon ay nakangiti na, ay masiglang nagkukuwento tungkol sa kanyang bagong trabaho sa foundation. Si Annalyn, na nakaupo sa tabi ni Dario, ay kalmadong nakikinig. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Hindi na makikita ang takot sa kanyang mukha. Kuya Dario, sabi ni Annalyn, ang sarap po ng luto ni Ate Lina. Ngumiti si Lina. Salamat, Annalyn. Matagal ko nang hindi na ipagluto si Kuya. Tumingin si Dario kay Lina. At pagkatapos ay kay Annalyn. Naramdaman niya ang isang init na kumakalat sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, ang kanyang buhay ay umiikot sa paghihiganti, sa kapangyarihan, sa pagtatayo ng isang imperyo. Ngayon, nakikita niya ang bunga ng kanyang paghihirap, hindi sa mga arian o sa titulong presidente, kundi sa mga ngiti ng kanyang pamilya. Si Belle, na nakaupo sa tapat ni Dario, ay hinawakan ng kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Naramdaman niya ang kapayapaan na bumabalot kay Dario, ang payapa na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Ang daming nangyari, sabi ni Dario, ang kanyang boses ay puno ng pagninilay. Minsan, akala ko, ang lahat ng ito ay para lang makaganti. Para maipaghiganti ang mga magulang natin, si Marilaw. Ngunit hindi lang yun. Kuya, sabi ni Lina. Pinigyan mo kami ng katarungan. Pinigyan mo ng pag-asa ang pigati. At binigyan mo ako ng pamilya, dagdag ni Annalyn. Ang kanyang tinig ay malambing. Tumingin si Dario kay Belle. At binigyan mo ako ng pagmamahal. Narealize ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kayamanan o ang kakayahang gumanti. Ito ay ang kakayahang magpatawad, hindi para sa mga gumawa ng masama, kundi para sa sarili ko. Para makalaya ako sa bigat ng nakaraan. Nakangiti si Belle. Ang pag-ibig, Dario, ang tunay na pundasyon ng lahat. Ang iyong lakas ay nasa puso mo, hindi lang sa iyong isip o sa iyong mga kumpanya. Nagpatuloy sila sa pagkain, ang kanilang mga tawanan at kwentuhan ay pumuno sa silid. Ang bawat isa ay may kwento ng hirap, ng sakit, ngunit ngayon, sila ay magkasama, lumika ng isang bagong kwento ng pag-asa at pagmamahal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dario Toldes ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay natapos na. Ang paghihiganti ay naging katarungan, at ang kanyang pagnanais na mabalik ay naging pagmamahal at pagbuo ng isang pamilya. Ito ang kanyang bagong simula, kasama ang mga taong kanyang minamahal. Ang araw ng kasal ni Dario at Belle ay sumikat na may ngiti ng pag-asa, isang bagong simula na matagal nang inaasam. Hindi ito basta selebrasyon ng dalawang nagmamahalan, kundi isang pagdiriwang ng katarungan, pagbangon, at ng pag-asa para sa buong pamayanan. Inanap ang kasal sa isang makasaysayang simbahan sa Maynila, na dinaluhan ng mga kaibigan, pamilya, at mga katuwang sa negosyo mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Ang bawat detalye ay sumasalamin sa pagiging elegante at makapangyarihan ni Dario at Belle, ngunit sa likod ng lahat, ng kislap at ganda, naroon ang init at pagiging payak ng kanilang pagmamahalan. Suot ni Belle ang isang simpleng puting gown na gawa ng isang Filipino designer na nagpapakita ng kanyang natural na ganda at lakas. Ang bawat hakbang niya patungo sa altar ay tila nagkukwento ng kanyang pinagdaanan. Mga laban, mga hirap, at sa huli, ang tagumpay ng pag-ibig. Si Dario naman, sa kanyang barong Tagalog, na gawa sa pinakamainam na tinaka-break, ay tumayo sa altar ng may payapang puso. Ang mga mata niya, na minsan, ay puno ng galit at paghihiganti, ngayon ay naglalaman ng dalisay na pagmamahal at pangako. Nakita niya ang kanyang kinabukasan sa bawat ngiti ni Belle. Sa gitna ng seremonya, habang nagpapalitan sila ng panata, naramdaman ni Dario ang bigat ng nakaraan na unti-unting lumisan. Ang bawat salita ay hindi lang pangako sa kanyang minamahal, kundi isang pangako rin sa sarili niya na laging piliin ng pag-ibig kaysa sa galit, ang pagbuo kaysa sa pag-iba. Si Lina, na isa sa mga abay, ay hindi napigilang lumuha sa tuwa. Ang kapatid niyang minsan ay nawala, ngayon ay bumalik na, mas malakas at mas buo. Si Annalyn, na umupo sa hanay ng mga pamilya, ay nakangiti rin. Ang takot sa kanyang mga mata ay tuluyan nang napalitan ng pag-asa at kagalakan, dahil sa wakas ay nahanap niya ang isang pamilya na magmamahal at magpoprotekta sa kanya. Pagkatapos ng kasal, ang buhay ni Dario at Belle ay nagpatuloy, hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang mga kasama rin sa paghubog ng isang mas magandang bukas. Ang Bantana Corporation at Alcantara Industries na ngayon ay nagsasanib, puwersa ay naging simbolo ng responsabling negosyo, nagbibigay ng inspirasyon sa iba na maging instrumento ng pagbabago. Ipinagpatuloy nila ang kanilang mga programa para sa kalikasan, edukasyon at pagpapaunlad ng komunidad. Sa Tigati, si Lina Valdez ang nanguna sa mga operasyon ng Bantana Foundation. Mula sa pagiging isang dalagitang takot at walang boses, naging isang leader si Lina na may pananagutan sa kanyang komunidad. Sa kanyang pamumuno, itinayo ang mga bagong paaralan, mga klinika, at mga sentro, ang pagsasanay para sa mga magsasaka. Ang mga ilog ay unting luminis, at ang mga lupain ay muling naging luntian. Ang mga bata, na minsan ay takot maglaro sa labas, ngayon ay masayang nagtatakbuhan sa mga malinis na bukirin. Ang bawat tawa, bawat ngiti, ay isang testamento sa pagbabagong dinala ng katarungan at pagmamahal. Ang pighati ay hindi na barangay ng pighati-barangay ng kalungkutan, kundi barangay ng pag-asa at pagbangon. Si Annalyn Santos naman, sa tulong ni Dario at Belle, ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa isang prestihiyosong unibersidad, kumukuha ng kursong Environmental Science. Ang kanyang pagnanais na protektahan ng kalikasan ay naging inspirasyon sa kanyang mga magulang at sa kanyang ate na si Marilo. Bawat libro na kanyang binasa, bawat leksyon na kanyang narutunan ay iniaalay niya sa mga alaala ng mga nagbuwis ng buhay para sa isang mas magandang mundo. Ang kanyang ngiti ay payapa. Ang kanyang kinabukasan ay maliwanag. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Sa isang hapon, matapos ang isang linggo ng abalang trabaho, nagpunta sina Dario at Belle sa pighati. Umakyat sila sa isang burol na matatanaw ang buong barangay. Ang hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay humahaplos sa kanilang mga balat. Sa ibaba,
Ang pighati ay naliliwanag. Ang mga kabahayan ay maayos, ang mga halamanan ay luntian, at ang mga bata ay naglalaro sa gitna ng plaza. Wala na ang makasang kalungkutan, ang pangamba, ng pagkasira na minsan nilang nakita. Ang tanawin ay sumasalamin sa kanilang paglalakbay mula sa abo ng kahedya patungo sa usbong ng isang bagong buhay. Hinawakan ni Dario ang kamay ni Deo. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na pumulupot sa kanya. Pero, anya, ang boses ay puno ng pagdinilay. Nilay, naaalala mo pa ba ang unang beses na bumalik ako dito? Puno ako ng galit, ng paghihiganti. Akala ko, iyon ang magbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngumiti si Belle. Ang kanyang mga mata ay nakatingin din sa abot. Tanaw. At ano ang natuklasan mo, mahal ko? Natuklasan ko, patuloy ni Dario, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kakayahang gumanti, hindi ang kayamanan, o ang pagpatumba sa mga kaaway. Ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang bumuo muli. Ang kakayahang magpatawad, hindi pa sa kanila, kundi pa sa sarili. Para magkaroon ng espasyo sa puso para sa pagmamahal, sa pag-asa, sa pamilya. At iyon ang ginawa mo, Dario, sabi ni Belle, at hinaplos ang pisngi niya. Bumuo ka ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Binigyan mo ng katarungan ang mga walang boses, at binigyan mo ng pag-asa ang mga nawawala ng pag-asa. At higit sa lahat, binigyan mo ako ng isang pamilya at isang pag-ibig na walang katapusan. Imakap si Dario kay Belle, ang kanilang mga puso ay isang tibok. Sa kanilang pagkakayakap, naramdaman nila ang mainit na sikat ng araw, ang simoy ng hangin, at ang mga tunog ng pighati, mga tawanan ng mga bata, mga uni ng ibon, at ang bulong ng mga dahon. Ito ang kanilang bagong simula, ang bunga ng isang paglalakbay na puno ng sakit at pagsubok, ngunit nagtapos sa paghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay. Ang pighati ay hindi na isang lokal ng kalungkutan, kundi isang simbolo ng kung paano, sa gitna ng kadiliman, ay laging mayroong pag-asa para sa isang bagong umaga. At sina Dario at Belle, na magkahawak, kamay, at magkasama, ay nakatingin sa kinabukasan, handang harapin ang anumang hamon, kasama ang kanilang pamilya, ang kanilang mga pangarap, at ang pag-ibig na kanilang natagpuan. Ang araw ay unting lumulubog, iiwan ng gindong kulay sa buong pighati, isang pangako ng isang bagong araw, ng isang mas maliwanag na bukas. Ito ang kanilang walang hanggang kwento, isang kwento ng katarungan, pagbangon, at ng pagmamahal na lumampas sa lahat ng pagsubok.